sabihin ng Alhamdulillah. Nais kong ibahagi sa iyo sa mga araw na ito na ang Islam ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa wikang English, this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos, ng Panginoon, ng Allah, ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ng Islam bilang ating relihiyon. Ano yung ating nakikita, naririnig na iba't ibang sikta? Totoo po yan. Ang ibig sabihin, sila ay mga man-made. Gawa-gawa lamang ng mga tao na relihiyon. Halimbawa, Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero sinong propeta, kasamahan, at maging si Jesus, sinong nagsabi na gumawa tayo ng relihiyon maliban sa Islam? Hindi nila ito gagawin. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falani yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal kashirin. Whosoever seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon ay hindi ito tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay siya ay kabilang sa mga talunan. Ibig sabihin ay ang Islam lamang ang aprobado at otorisado na perpektong relihiyong binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Yan po ang relihiyon ni Jesucristo, Birhen Maria at lahat ng mga propeta. Mapapansin mo, ang mga propeta ay iisa lamang ang lumalabas sa bibig nila sa salitang Arabic. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. La ilaha illahuwa, iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba. Hindi pwedeng tatlo ang Diyos o dalawa. Kumbaga sa mayor, pag dalawa o tatlo ang mayor, magulo. Kung dalawa o tatlo ang presidente, magulo. Kaya, iisa lamang talaga ang tagapaglikha. Nung ako ay pastor pa, nabasa ko sa Biblia na sinabi doon, for there is only one God, singular, and one mediator between God and man. The man, ang tao na si Jesus, ay siya yung tagapamagitan. Ang ibig sabihin ng tagapamagitan, sugo, mensahero. Sila ang mga propeta mula kay Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ. Sila yung mga propeta na mga tagapamagitan na sugo, mensahero, na sinasabi sa sangkatauhan na la ilaha illallah, na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Na ang sino man ang magsabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, dumating sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa ka sa awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay maninirahan tayo sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ang ibig kong sabihin, malaki ang pasalanan kung tayo ay sasamba, mananalangin sa mga kahoy, ribulto, larawan, o tatawag tayo kay Jesus o Birhen Maria, sapagkat silang lahat ay katulad natin, na humihingi lamang ng tulong at kalinga, at tayo ay kanyang mga nilikha lamang. Ang dapat natin pag-ukulan ng pagsamba, yung lumikha ng kalangitan at kalupaan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi kapatid, ang kahapon ay lumipas na. Hindi na maibabalik. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Ang mga oras na ito ay tinagda, pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkita tayo upang magkaroon tayo ng kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ano ang nais kong malaman mo? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innallaha indahu ilmus sati wa yunazzilul ghaiza wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ang Allah lamang ang nagpapamalisbis ng mga ulan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. No person knows what he will earn tomorrow. No person knows in what land he will die. Ang Diyos ang Allah, ang suklor sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Sa Kanya lamang po tayo dapat hihingi ng tulong at kalinga. At kikilalanin natin ang Diyos ng mga propeta, walang iba kundi ang Allah. Ang Allah ay salitang Arabic, nang ibig sabihin, creator, sustainer, provider, at siya yung nagbigay buhay at babawi ng buhay sa atin. Kaya, bago tayo maghiwalay, nais ko na magkaroon ka ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, tunay na kapanatagan at kapayapaan. Sabihin natin ang sinabi ng mga propeta. Bigkasin natin ang sinabi nila. Gawin natin ang ginawa nila. Simple lang. Maniwala tayo na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ideklara natin na walang ibang Diyos maliban sa Allah mula sa kikaibuturan ng ating puso. Sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso, sa paradise, sa Arabic ay Jannah.
alalaong bagay, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya bago tayo maghiwalay, aalalayan kita. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasul Rasul Allah. Allah. I I bear witness bear witness that there is that there is no God no God except Allah. except Allah. And I And I bear witness bear witness that Muhammad that Muhammad is the last is the last messenger messenger of Allah. of Allah. Allahu Akbar. Ngayon, ikaw na ay kapanalig ni Birhen Maria. Kapanalig ka na ni Kristo. Kapanalig na tayo sa lahat ng mga propeta. Sapagat ang sino mang bigkasin niya ang la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, iyaon lamang ang tunay na mga mananampalataya na maninirahan sa paraiso. Sapagkat ang tunay na tagapaglikha, nagbigay buhay babawi ng buhay, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At paniwalaan natin, kung may naunang propeta, sina Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, ang huling propeta si Propeta Muhammad. Ibig sabihin, hindi tayo magtatangi. Kaya mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, payo ko sa aking sarili at sa iyo, ay isa lamang ang dapat natin pag-ukulan ng pagsamba. Sabihin mo nga, La ilaha La ilaha illallah, illallah Muhammad Muhammad Rasulullah.